Congratulations! Isang Pinay na naman ang umahon sa kahirapan. Isa kang tunay na bayani. Mabuhay ka Pinay! Paps, madalas ngang biro yan sa mga nagkakajowa o nagkakaasawa ng AFAM o foreigner. Pero kung AFAM hunter ka, makinig ka sa payo ni Jessa. Tips sa mga naghanap ng AFAM, wag na wag. Pagtatanong nyo, how are you doing? Tapos sasabihin nyo, I'm broke. Yan ang 23 anyos na vlogger na si Jessa. Tubong Cebu at 4 na taon ng kasal kay Axel na isang Norwegian. Halos 20 years ang agwat ng kanilang edad pero hindi ito naging issue. Nabiyayaan sila ng anak na magdadalawang taong gulang na. Nagsimula ang love story nila noong January 2018 nang magbakasyon si Axel sa Pilipinas at nakilala si Jessa sa pamamagitan ng dating app. Kaya lang, pabalik na siya noon sa kaniyang bansa. Pero hindi raw mawala sa isip niya si Jessa, kaya halos 2 linggo lang ay binalikan niya ito sa Pilipinas at pinakasalan agad-agad. O mga Marites, bago magsana all, kalmahan niyo muna dahil hindi magarbo ang kasal tulad ng inaasahan ng karamihan. Sa Huwes nagpakasal at sa karinderya naman ang kanilang reception. Isa ito sa patunay na hindi pera at pagmamahal ang bumubuo sa kanilang relasyon. Sa katunayan, mas malaki pa raw ang kinikita ni Jessa kaysa kay Axel dahil sa YouTube channel nito. Sa kabila niyan, pinuputakti pa rin sila ng hate comments. Dahil dito, naisipan ni Jessa na gumawa na lang ng video tips para sa mga nagnanais magka-AFAM. Nilalaman nito na hindi dapat pineperahan ang mga ito at higit sa lahat, if you want to get a foreigner, you should be like true in yourself. You should not only profile this beautiful angle. I mean, show the reality of you. Si Axel naman may mensahe sa patuloy na nanlalait sa misis. Get over your high horse. To me, Jessa is more beautiful than most of you. O mga paps, pag-inggit, pikit. Pero seriously, patunay ang relasyon nila Jessa at Axel na hindi ang pagjojowa ng AFAM ang sagot sa kahirapan. AFAM man o hindi, importante ang pagmamahal para mag-work ang isang relasyon. Mobile Jono sa Sir Kak nyo po, hatid ang mukha ng balita.